Hello, hello, Pisces Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong May Pera and Career Reading. Alamin po natin naghihintay sa inyo sa kapalaran ng pera, negosyo, trabaho, kaching-kaching, or projects. Okay? But first, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Ooh, beautiful, beautiful. Siya nga pala mga Pisces, salamat po ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, lahat po ng mga patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Thank you rin po sa mga new subscribers. Hello po. At saka sa mga nag-share po, salamat po sa inyo. And for those po na hindi nag skip ng ads, salamat, salamat, salamat. Malaking tulong po yan sa akin. Thank you, thank you. So, in the background of your reading, meron kang the Ace of Pentacles. Wow, wow, wow. This is a big opportunity. Naramdaman ko bigla na parang, this is your chance. This is something na hindi mo dapat palagpasin. Parang hindi lahat ng tao binibigyan ng gantong pagkakataon. And this time around, you need to accept this opportunity. This opportunity ang susi mo for your bigger goals. Okay? Alam ko, meron ka pang gustong makuha, meron ka pang gustong marating, pero ito talaga ang susi mo para makaabot doon. Kaya this month, be receptive. Be open. Hindi lahat ng oportunidad ay hinihindian or ina-avoid. Ito yung pagkakataon na, sige, try natin. Sige, subukan ko. Sige, why not? No? Either a new job ito, or meron kang new sideline, or mabibigyan ka ngayon ng isang pondo para magamit mo nang masimulan mo na yung gagawin mo. Parang ganyan. So, expect this opportunity. Maaring pera or talagang opportunity na para sa'yo. At sa'yo lamang ito. Congratulations. In your core energy, meron kang the World card. World card's all about you completing something. Meron kang dapat mabuo, makompleto, matapos, nang sa ganun makalarga ka na. Ramdam ko na kapag nakompleto mo yan, ito yung reward. Example, hinihintay na makompleto na yung dokumento, makompleto yung training, makompleto yung interview, makompleto yung papeles na kinakailangan doon, or makompleto mo yung work or training hours, mga ganyan. So, this completion of something, ito ang bunga. And this opportunity ang magbibigay sa'yo ng paraan or pagkakataon para makalaya ka sa maliit at limitadong space na yan. You are growing this time. You are evolving. You are reaching new heights. At panahon na ito para abutin mo ang mundo. Parang ganyan. You are now ready to conquer the world and chase something na bago para sa'yo. Nag-elevate ka na. Many cards are telling me here of travel. 1, 2, 3, 4, 5. Parang meron kang babiyahihin, meron kang pupuntahan, meron kang aasikasuhin, and it requires movement. No? So now, accomplish ko rin dapat mong accomplish. Buuin mo na yan, trabahuhin mo na yan, asikasuhin mo na yan, because patapos na yung end ng past chapter mo. Sa pagpasok nito, ready ka na talaga for a new one. Congratulations. World card, the Six of Swords. Yes, dumagdag pa siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cards are telling me talaga of travel or moving forward or pag-abante, pagsulong, acceleration. No? Kumbaga narinig ko dito, aandar na, nandyan na, may nangyayari na, meron ng development or meron ng resulta. Asahan mo yung pag-andar ng inaasikaso mo ngayon. Asahan mo yung pag-move forward mo from an old life to your new life. This is opportunity or your susi para makapunta ka doon. Congratulations. Okay? So, mga Pisces, ano ba itong mga pera goals mo at career wish mo na gusto mong maganap this month? No? Comment down below. It will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 8 of Wands.
Eight of Wands is all about you. Talagang focus ka doon sa importante ngayon. Ramdam ko dito na mag-focus ka lang daw muna sa isang bagay. Ito yon. Kung ano yung darating ngayon na pagkakataon, or talagang nakita mo na ito yung chance ko, ito yung susi ko para umasenso na ako, dyan ka daw muna mag-focus. Ilaan mo ang lahat ng bagay dyan. Hindi ka malilingat, hindi ka paiba-iba, dito lang ang mata mo. Because nakita ko, this will lead you to a faster, better, bigger things. Okay? Hindi panahon to para to put all of your all of your eggs in all of the basket. Panahon to para kunin yung isang basket na alam mo na may promise sa'yo. Parang ganyan. So, isang bagay muna tayo and then let's do every effort para doon kasi nandito na talaga yung magpapaandar sa'yo. Okay? Narinig ko rin, if you must travel, halimbawa, kailangan mong pumunta sa kabilang bayan or sa Maynila para asikasuhin yung dokumento o kailangan mong lumipad talaga to a different place, do it. Because nakita ko yung movement na yan ay essential para kunin talaga itong opportunity na ito. Okay? Eight of Wands, the Three of Swords. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, para makaiwas tayo sa heartbreak, para makaiwas tayo sa rejection, disappointment, pagkadismaya, kailangan talaga we know what we need to prioritize this time. Alam na yung spirit guides, marami ka ng karanasan in the past about pain, about suffering, about rejections, o talagang pagkatalo. No? Pero sabi dito, dapat hindi yan na mag-define sa'yo. Meron pang bagong darating. At itong bagong darating na to, mas maganda kumpara sa naranasan mo noon. Kaya, do not stop yourself from your past. Okay? Ngayon magalak ka dahil meron ng bubura sa pain ng past na ito. Dahil sa bagong bagay na ito. Congratulations. Okay? So, Pisces, anong ginagawa mo today? Comment below. Ikaw ba naglalaban, nagluluto, or ready nang matulog after watching this video? So, comment down below po. In the area of what you need, meron kang the Chariot card. Si Chariot dito sabi, you need to push forward. Medyo nakahinto ka dyan. No? Ramdam ko na parang gusto mo nang umabante pero nagdadalawang isip ka. Tingnan mo naman, pagbaba ni Chariot, si Two of Swords, you need to make a choice. Aatras ba tayo, hihinto, or aabante? Sabi dito, you need to leave the past behind. Meron ka talagang mga dapat ng iwanan, layuan, either lugar yan, or tao, or habits mo, or lifestyle mo. No? Ngayon parang gusto mo nang mag-improve sa buhay. Gusto mo nang baguhin yung mali mong paghawak ng pera, or mali mong routine sa trabaho, sa career. No? Now you are evolving. You are moving past what happened before. At gusto mo na mag-improve, gusto mo nang mag-evolve, gusto mo nang mag-grow. So walang atrasan to. 'Di ba? You need to charge forward for the future that you want to create. You really need to use this opportunity na magkaroon na ng acceleration ng buhay mo. Okay? Some of you talaga ay traveling. Lilipat ng ibang kumpanya, bansa, or bahay. Nakita ko dito talagang may transition sa buhay mo. Chariot card, the Knight of Wands. Knight of Wands is really a deliverer of good news. May darating pong magandang balita sa iyo through text, email, chat, or talagang harapan, kakausapin ka to tell you na parang, huy Pisces, larga na tayo. Huy Pisces, andar na. Huy Pisces, okay na. No? So this information ang magpapapush sa iyo forward with precision, with passion. Sabi dito, mahalin mo, i-enjoy mo lang, subukan mo lang para makita mo kung ano yung magandang hantad sa'yo ng journey na ito. Ramdam ko dito na may pagdadalawang isip ka palagi tukol sa mga gagawin mo. Kahit nakitang-kita mo na maganda siya, okay siya, it will make you successful, it will make you enter the next level of your life, pero palagi kang urong-sulong. Marami kang trauma, marami kang takot in the past, and you have waited for so long at nasanay ka na naghihintay. Nasanay ka lang nakatayo dyan, nakatanghod tukol sa gusto mong gawin. Pero wala kang lakas ng loob na to pa rin siya. Now, be excited. Just do it. Try mo lang. Be an explorer, be an discoverer, experimental. Subukan mo lang para makita mo kung ano yung magandang dulot nito para sa'yo. Okay?
In the area of what you need to focus on, in the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Swords. Ngayon, sabi na yung spirit guides, you don't want to waste your time. Marami ka na ring oras na nasayang. Marami ka na ring mga pinalagpas na pagkakataon. And time is really moving sa buhay mo. And you feel like, teka, gagawin ko na ba? Ilalaban ko na ba? Isusugod ko na ba? Minsan your spirit guides are telling you, kulang tayo sa enerhiya. Kulang tayo sa gigil. Kulang tayo sa uhaw or gutom sa isang bagay. Kayang-kaya mong kompletuhin. Kayang-kaya mong ma-accomplish. Pero ang kailangan talaga dito, galaw, galaw, galaw. Okay? So parang sinashake ka na ni spirit guides mo, huy, Pisces, galaw, galaw, galaw. Naghihintay ang kapirahan, naghihintay ang pagkakataon, naghihintay ang pintuan para sa'yo. Kailangan mo na mag-move, kompletuhin na yan, i-close na yan, i-accomplish mo na yan, nang sa ganun makaabante na tayo. Okay? Importante yan for you. Knight of Swords, the Queen of Pentacles. Yes, sumugod ka para sa source ng iyong kapirahan. No? Meron kang mailalaban para lumaki ang pera mo, lumaki ang ipon mo, magkaroon ka ng financial security, magkaroon ka ng talagang pagkakakitaan mo for a very long time. Kulang sa energy. Kulang ka sa gigil. Kulang ka sa kilos. Naghihintay sa iyong pera mo. So, kailangan talaga dito, you are a doer. Alam mo yung roleta, di ba sa mga game show, merong roleta kahit kay Willie, sa Itbulaga dati. Di ba ang roleta, hindi naman iikot yan pag hindi mo ginanon, di ba? Hindi mo siya pinaikot. So parang ganon ka din. Hindi iikot ang pera sa'yo kung hindi ka gagalaw para pabilisin siya. So now, you really need to make sure na nag-work ka, kumikilos ka, handa kang sumugod dahil ang kapalit nito, financial stability para sa'yo. Okay? In the area of your near future, ang tabayanan mo 2 days, 2 weeks, or 2 months after watching this video, you will make a choice. You will make a choice tungkol sa perang ito or pagkakataon na ito or blessing na ibibigay sa'yo. May inaalok eh. Or meron ka nang nakikita na parang, uy, promising yun ah, parang kikita ako dyan, parang okay sa akin yan. Malapit na malapit lang to, you will decide. Na parang, sige na nga simulan ko, sige na nga piliin ko na. Ngayon ramdam ko dito na kakawala ka na sa comfort zone mo. Ready ka nang sumubok, ready ka nang mag-try. Sabi mo, wala na akong pakialam kung mag-fail or kung anong kahinatnan nito. Pero I need to make a choice. I need to stand up and pick something. Yun man lang eh, pumili ka man lang ng isang bagay na pagkakaabalahan mo, na gagawin mo talaga. Because you have 2 here, magkatabi pa. 2 is angel number of really alignment sa iyong higher self. Kung ano yung pinapagawa sa'yo sa lupa, yun ang dapat mong gawin. Kumbaga, nakatadhana ito. Kung ano naman tong pipiliin mo, this is your destined path. No? Kaya ngayon ginigising ka na eh. Niyuyugyug ka na ng yung spirit guides and angel guides para mag-decide tungkol sa mga bagay na kailangan mo talagang harapin. Para hindi masayang tong opportunity na ito. Okay? 2 of Swords, the Magician card. Yes, you can do it. You can achieve it. Magagawa mo ng humakbang tungkol sa isang desisyon. Mararamdaman mo na ready na ako, handa na ako, this is the right timing, everything is aligning for me, kaya magagawa ko ng maging posible yung minanifest ko because I'm making a choice. Example, you're choosing between 2 jobs. Sabi mo, hala, hindi ko pa alam pero may kumakatok na opportunity. Before, ayaw mong subukan dahil takot ka pa or nag-aalangan ka pa. Pero now, in the near future, mararamdaman mo na parang ready na ako. Kayang-kaya ko na to. I can make this happen. Boom! You will choose. At kapag pinanindigan mo yan, unti-unti mo makikita na yung minanifest mo before, natutupad na. No? Simulan sa isang choice at makikita mo matutupad yung manifestation mo. Congratulations! Pag lumalabas din si Magician, ito ay malaking indikasyon na kikilos ka na by that time. Okay? In your challenge, meron kang the 3 of Wands. Sabi dito, Pisces, nakatayo ka lang dyan. Nakatayo ka, nakatanaw. Kitang-kita mo na kung ano yung pwede mong gawin, pwede mong makuha, pwede mong aksyonan, at pwede mong marating. Pero you're just looking. Very, very mesmerized ka
sa nakikita mo. So po, ang ganda-ganda. Ay, gusto kong abutin yun. Ay, ang sarap-sarap naman siguro sa ganong buhay. Pero you're just standing there, watching. Time is flowing, Pisces, and you really need to move. You really need to step forward to get what you want. Okay? Three of Wands, the Six of Pentacles. Six of Pentacles is equal give and take. Sabi dito, kailangan mo muna mag-give bago tayo kumubra. 'Di ba? Kailangan mo muna mag-effort bago tayo maghangad ng magandang resulta. 'Di ba? Um, 'Yun ang problema sa this time. Kailangan mo maintindihan na mag-e-effort muna tayo, kikilos muna tayo, magbibigay muna tayo, and then saka tayo aasa ng pabalik na biyaya. So, paano ka aasa ng babalik darating kung wala ka pang binibigay or ini-effortan? Now, kailangan mo i-revisit yung mga effort mo. Are you willing to give more than what you can take? Or puro ka kubra muna bago ka kikilos? Kailangan mo pag-isipan yan this time. In your fortune, meron kang surrendering to the journey, release control. Yan. Kaya ka nahihirapan mag-decide, kaya nahihirapan kang kumilos at mag-focus dyan, it's because kinokontrol mo yung sitwasyon. Imbes na kompletuhin lang natin, ilaban lang natin, mag-enjoy lang tayo, at sulitin natin tong opportunity na alam nating para sa atin, nahihirapan kang gawin siya. Because you are controlling your life too much. Na hindi ako pwedeng magkamali, paano kung mag-fail ako, paano kung pagtawanan ako, paano kung ma-judge ako. Hiyang-hiya ka sa buhay mo na magkamali or malihis. Kaya wala kang ginagawa na pag-risk or pagkilos. Now, surrender your journey to God. Sabi mo, God, gagawin ko lang to, susundin ko lang yung payo mo sa akin, yung gusto mong gawin ko, and help me, guide me, push me, protect me. Kapag may ganun kang mindset, everything is running smoothly para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Pentacles. Makakaasa ka this month, mababalanse mo yan. Lahat ng pinag-usapan natin ngayon, ramdam ko, you will make a definitive inquiry sa mangyayari sa'yo. Kumbaga parang uupo ka na, pag-uusapan nyo na parang, sa tingin mo, bala ko tong gawin. Ganon din tong isa, gusto ko rin gawin to. Ano kayang tama kung kilos dito? Medyo binabalanse mo na, nakikipag-usap ka na, tinitignan mo na kung kaya ba ng pera, kaya ba ng budget ko, kaya ba ng schedule ko, kaya ba ng katawang lupa ko. Talagang minimake sure mo na kaya ko tong panghawakan, kaya ko tong alagaan, kaya ko tong aksyonan. Meron din po sa inyo nag-iisip na kapag pinapasok ko to sa buhay ko, naku, napakahigpit na ng schedule ko, paano kaya to? So ginagawan mo na ngayon ng paraan. Example, busy ka sa buong work mo maghapon, may pamilya ka pa, and then balak mong sumali sa night market. Balak mong magbenta doon. Sabi mo, sige, gawa natin ng paraan, balansehin natin para may time ako para i-entertain to at magkaroon siya ng magandang effect sa life ko. Parang ganyan. You're pushing yourself in the way na kayang-kaya ko tong panghawakan without sacrificing other things in my life. Parang ganyan. So, ngayong linggong ding ito, ngayong buwan na ito, ramdam ko na kayang-kaya mong budgetin ng pera mo, kayang-kaya mong actionan lahat ng responsibility mo sa trabaho, and meron kang time to fix your schedule at magkaroon ng order yan. Congratulations. The Two of Pentacles, the Ace of Pentacles. Yes, 1-1 here. Telling you talagang may bagong door, bagong opportunity, bagong biyaya na darating para sa'yo. Kaya papasukin mo. Kayang-kaya mo tong panghawakan, kayang-kaya mo tong balansehin, kayang-kaya mo tong protektahan. You have the skills, you have the ability, grab it, take it. Okay? In your divine messages, meron kang step out of your comfort zone. Labas-labas din sa yung mga pinagkulungan na preso, no? Kaya ka nahihirapan magtagumpay at umabante dito, it's because kitang-kita mo na okay naman, kayang-kaya ko naman, pero kinakatakot mo. Sa muhay, parang ang hirap, ayoko niyan, nakakapagod. Step out of your comfort zone. Embrace new opportunity. Yan ang paraan para lumago ka na this time. In your divine messages, meron kang Page of Wands. Sabi dito, huwag umatras, try mo lang, subukan mo lang. Panahon to para gumalaw ka. Panahon to para kunin mo. Grab it, take it. Don't
overguess it. Don't overestimate yung mga bagay na ginagawa mo. And then, don't overthink. Minsan, binabasa mo ng sobra-sobra yung isang bagay na madali lang naman, pero pinapahirapan mo sarili mo. Now, ito yung panahon para maging adventurous ka, explorer, experimental, di ba? So gawin mo lang, try mo lang para makita mo kung para sa'yo talaga yan, and you will realize na, ay, kaya ko pala to. Pwede pala sa akin to. Page of Swords. Yes, aralin mo. No? Pinapayuhan ka na buting tingin, aralin. Pag-aralan mo muna para makita mo, timbangin mo na maganda to para sa'yo. Example, um, nursing graduate ka. Tapos ang trabaho lang na offer sa'yo ay sa school. School nurse, halimbawa. Yun lang ang bukas. Lahat na ng public hospital, private hospital, tinignan mo na pero wale, di ba? Pero yun lang ang talagang opening for you. Sabi mo, sige, try natin. Pag-aralan ko, baka naman mamaya malaki ding credential yun sa aking resume, di ba? Baka okay din naman ang kita, hindi pa ako mahihirapan. So, while I'm waiting for my bigger goal, tatanggapin ko muna yung susi para makapasok ako sa bigger goal. So, parang dahil naaral mo na okay naman pala, okay ang sweldo, okay ang schedule, kayang-kaya ko, so, tatanggapin mo yung opportunity na susi sa bigger goals mo. Parang ganyan. Okay? Outcome ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Valley, deep personal strength and peace that assures success. Sabi dito, magpakatatag, relax ka lang, huwag ka matakot, yan ay susi din sa iyong tagumpay. You have lightning, control your anger or you will be sorry. Sabi dito, hawakan ng emosyon, huwag bigla-bigla sasabog, huwag magagalit para hindi maapektuhan ng kaperahan mo, negosyo mo, career mo. Iwas sa mga away-away. You have haystack, karma, you will reap what you have sown. Sabi dito, kung ano yung effort mo ngayon, what you give is what you take. Kung tamad-tamad ka ngayon, tatama rin din yung pera, yung biyaya. Pero kung masipag at palaban ka, nako, aanihin mo rin yung magandang resulta sa gagawin mong iyan. You have horse, short journey. Sabi ko nga sa inyo, may babiyahe this time. Either pupunta ka doon para asikasuhin yung dokumento, or nandoon yung interview, or nandoon yung main office nila. May journey ka this time. Congratulations. Ang outcome ni Pisces, for May, pera and career, meron kang the Queen of Pentacles. Yes, yes, yes. Pera, pera, pera ito. No? Talagang you will embrace this opportunity. You will embrace this blessing. Tingnan mo naman, nasa kamay lang ni God, pero heto ka, hawak-hawak mo na. Inaalagaan mo na. Ibig sabihin, tinanggap mo, kinuha mo, ginrab mo. And dahil talagang sabi mo, aalagaan ko to, focusan ko to, hands-on ako dito, naku, dodoble, titriple ang pera mo. So ngayon, Pisces, kapag dumating, alagaan, busisiin, i-dedicate mo yung sarili mo dyan because nakikita ko talaga yung paglago ng pera mo dito and long-lasting itong opportunity of abundance sa'yo. Dodoble, titriple because alam kong kaya mo tong alagaan, kaya mo tong panghawakan. No? Hindi ka na mag-iisip kung saan ako kukuha ng pera, panggastos, pambayad doon kasi meron ka ng maiipon, meron ka ng madudukot sa oras na kailanganin mo. Dahil lang tinanggap mo itong new opportunity na susi sa pag-asenso mo. Okay? Queen of Pentacles, the World card. Dalawang beses lumabas. World card talaga is completion, success. You're reaching a new height sa buhay mo. Ready ka ng talikuran yung lumang buhay mo. And you are now entering a life of abundance. Yes, busy ka, pero talagang kitang-kita mo na merong nangyayari. Talagang meron kang pinapatunguhan. Meron kang nakihita. Dumodoble, tumitriple yung biyaya sa'yo na nanggaling lang sa unang susi. Diba? So now, papasok ka na sa new portal, new level to ng buhay mo. Congratulations. For others, meron po sa inyo babiyahe abroad, baka nandoon ang trabaho, or lilipat ka ng ibang lugar kasi nandoon ang pagkakakitaan mo. Congratulations pa rin. You are now exploring, growing, and reaching the world for your success. Okay? So Pisces, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on this one question. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides. You have beautiful. Oops, tumilapon. Beautiful.
Nice. Okay? At the bottom, meron po kayong the Two of Swords. Okay, Pisces, pinapayuhan ka talaga. You need to make a choice. Nahihirapan ka na ngayon dahil feeling mo you're so alone, walang tumutulong sa'yo, walang gumagabay sa'yo. Feeling mo, nangangapa ka sa dilim dahil nga ang hirap-hirap malaman kung ano dapat kong piliin with your question. Your spirit guides are telling you, kailangan mo munang maliwanagan dyan. Mag-research ka, magtanong-tanong ka. Hindi pwedeng kontento ka na lamang na ikaw lang mag-isa gumagalaw. You need other people. Baka naman hinihintay ka lang nila magtanong or humingi ng payo or humingi ng guidance sa kanila. Ask for their help. Nang sa ganon, luminaw sa'yo kung ano tong choice na to at mapanatag ka na sa tatahakin mong landas. Narinig ko dito, kapag na-research mong mabuti at nakahingi ka ng tulong sa iba para gabayan ka, magkaka-come up ka sa isang choice na panatag ka. You will realize na, yes, this is the best choice. And that choice will lead you to your prosperity. No? Dito ka mag-excel, dito ka magkatagumpay sa choice na pipiliin mo. Kaya think and choose wisely. Para mapili yung tamang choice, kailangan talaga buting tingin. Kitang-kita ko dito na huwag kang gagalaw kung hindi ka pa sure. Huwag kang gagalaw kung hindi ka pa sigurado at marami ka pang kalituhan. Importante maliwanagan ka muna. Dahil dyan nakasalalay yung ganda ng choice. Okay? Ngayon, wag mo indahin yung hirap na yan. Wag mo indahin na parang biktima ka dyan. You can stand up and ask for other people's guidance para tulungan ka. Dahil malaki itong bagay na ito na maaari mong kunin. Maganda to, prosperity, abundance, and really pagkahayahay soon. 'Di ba? And you will sit here very, very contented, very, very fulfilled sa life mo. Pero magsisimula ito sa choice. Kaya kailangan malinaw muna sa'yo lahat-lahat. Okay? Bago tayo mamili. Ngayon, pinapayuhan ka na yung spirit guides na maging segurista, maging traditional, maging practical, nang sa ganon tama ang hulog ng choice. Para yung choice, kayang-kaya mong gawin, kayang-kaya ng katawang lupa mo, at saka bukal sa puso. Huwag kang mamili ng napilitan ka lang. Huwag kang mamili na parang dikta lang ng iba. Kaya kailangan ikaw mismo, you know to yourself, this is the right choice. Kasi pag alam mo sa yung tama yan, maluwag sa puso eh. So yun muna ang kailangan mong gawin. Mamili ng tama, mamili ng maluwag sa puso para kaya mo siyang ilaban at mag-excel ka dyan, magtagumpay ka dyan. Okay? So now, if your question is yes or no, the answer is yes. Makakalaya ka sa hirap ng problema mo, meron ka mahanap na tamang solusyon para talagang, relax na, I'm getting the fruit of this choice. No? Kaya ngayon, talagang harapin na yan. The answer is yes. Congratulations. Okay? So, Pisces, yan po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May, pera, and career. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces this time. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.